Dominant Protector. Credit to the author. 5,051-60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa panaginip mo, napaigtad si Linlin sa galit. Ito ay isang bagay na ibinigay sa kanya ng kanyang Panginoon. Mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa ibigay ito sa isang kasuklam-suklam at walang hiya na tao tulad ni Broadley. Miss Lin? Miss Lin? Akala ko pagkatapos ng maraming araw, kahit papaano ay nakapagbago ka na ng kaunti. Bakit ang tigas pa rin ang ulo mo? Huwag mong sabihin na hindi ka pa natuto noong nakaraan, at hindi maganda sa pakiramdam na masaktan ng aking pana ng cosmos. Puno ng kontrol ang ekspresyon ni Broadley. Ngumisi siya, nakatakas ka noong nakaraan dahil may malasakit ako sa iyo, pero hindi na maaaring mangyari muli ang ganitong bagay. Kahit gaano pa ako kabait, hindi na kita bibitawan muli. Kahit pumayag ako, hindi na iyon gagawin ni Kuya Faye. Kuya Son, dahil hindi kanya pakikinggan kahit anong mangyari, bakit ang dami mo pa rin kalokohang sinasabi sa kanya? Sa palagay ko, bakit hindi ka nalang gumawa ng hakbang? Kung hindi, magtatagal siya at baka mas lalong magkaproblema. Kumunat ang noo ni Logan Faye. Maraming mga Panginoon ang lumabas sa secular na mundo sa pagkakataong ito, at maaaring hindi lamang siya at si Broadley ang malapit dito. Kung may ibang tao ring naaakit, magiging abala ito, at maaaring hindi sila ang huling tatawa. Kita mo, kumpara kay Kuya Faye, hindi ba ako madaling kausapin? Nagkunwaring mabait si Broadley at iniunat ang kanyang mga kamay. Nagsimula siyang magbigay ng ultimatum, Miss Lin, ito na ang iyong huling pagkakataon. Ibigay mo na ang bagay na iyon at mabubuhay ka pa. Kung hindi, maaari ka lamang mag-report sa underworld. Siyempre, ang bagay na iyon ay mahuhulog pa rin sa aking mga kamay sa huli. Kaunting pagsisikap lang ang kailangan para halughugin ang iyong katawan. Bakit hindi mo ito pag-isipang mabuti? Hindi ko ibibigay yan sa'yo kahit mamatay pa ako. Kahit kailan, ako mismo ang sisira, at walang makakakuha niyan. Handang lumaban si Cold hanggang kamatayan. Haha, Miss Lin, magagamit ang mga salita mo para linlangan ang mga bata, pero hindi ba't medyo niloloko mo ang sarili mo kung gagamitin mo ito para linlangan ako? Anong klaseng kayamanan yan? Paano yan nasira ng ganoon kadali? Napatay na kita ng 8 o 10 beses dahil sa oras na ginugol mo sa pagsira sa bagay na yan. Dahil napakawalang malay mo, wala akong masabi. Sayang naman at ang isang napakalamig na kagandahan ay babarilan ng palaso ng aking sansinukob. Sayang naman ang isang kayamanan sa langit. Akmang kikilos na si Broadley. Kahit handa na si Linlin mula pa sa simula, natatakot pa rin siya pagdating sa sandaling ito. Wala siyang pakialam kung mamatay siya, pero ayaw niyang maistorbo si Terence sa kapitbahay. Kung mag-aaway sila, hindi ito magiging maliit na bagay. Paano kung lumapit si Terence para tumulong? Kahit hindi kumatok si Terence sa pinto, baka aksidente siyang mapatay sa ganoon kalapit na distansya. Hindi ba't para na rin yun sa pagpatay kay Terence? Malinaw na isa lamang siyang, ordinaryong tao, mula sa secular na mundo, ngunit hindi niya namamalayang may mahalagang posisyon pala siya sa puso niya. Ano man ang mangyari, maiisip pa rin niya ito nang hindi niya namamalayan. Sa kasamaang palad, huli na para mapagtanto ito ni Linlin. Sa pagkakataong ito, biglang nagsalita Logan Faye, kung hindi mamasamain ni Brother Son, bakit hindi mo ako hayaang ilabas ang galit ko bago siya patayin? Bihira akong makakita ng ganito kagandang babae. Hindi ko pwedeng sayangin ang kaakit-akit na figurang ito, di ba? Ang dami ko nang nakitang mga disipulo ng sekta na humahabol sa kanya, matagal na rin siyang nilalawayan ng nakababatang kapatid na ito. Oh, dahil maganda ang mood ni Brother Son, magiging iyon na siya. Tatanggapin ko na lang dahil maraming babae dyan. Walang pakialam na sabi ni Broadley. Walang hiya kang halimaw. Nanginginig si Linlin mula ulo hanggang paa. Gusto niyang labanan ang dalawang ito hanggang kamatayan, ngunit alang-alang kay Terence, pinilit niya ang sarili na manatili sa kaunting katwiran at sinabing, ito ang residential area ng secular na mundo. Kung gusto mong lumaban, gawin mo ito sa lugar na walang tao sa paligid. Kung hindi, kahit kalahati ng mga tao sa lugar na ito ang mamamatay.
Kung lumala ang sitwasyon, hindi ito makakabuti para sa inyong dalawa, hindi ba? Nagkatinginan sina Broadway at Logan Faye nang marinig nila ito. Ang pinakamahalagang tuntunin ng lumabas sila para sa isang karanasan ay ang huwag guluhin ang kaayusan ng sekular na mundo. Kung nakapatay sila ng maraming ordinaryong tao rito, walang dapat ikatakot sa sekular na mundo. Gayunpaman, magiging abala ito kapag bumalik sila sa maliit na Jiangho noong sinaunang panahon. Ang ganitong uri ng bagay ay tiyak na iimbestigahan hanggang sa huli. Mabuti, mag-uusap tayo pagkatapos nating makalabas. Gayunpaman, ipinapayo ko sa iyo na huwag mong isipin na gamitin ang pagkakataong ito para makatakas. Nasa maagang yugto ka pa lang ng pundasyon. Wala kang pagkakataon sa harap nating dalawa, bukod pa sa hindi ka pa nakakagaling sa iyong mga pinsala, pang-iinis ni Broadway. Kung gayon, pumunta tayo sa kakahuyan sa labas. Gusto ko ang lugar na iyon. Ngumiti si Logan. Alam niyang hindi kailanman ibibigay sa kanya ni Broadway ang bagay na iyon, kaya makakahanap lamang siya ng kaunting psikolohikal na kapanatagan mula kay Linlin. Sige, sabi niya. Pinigilan ni Linlin ang kanyang galit at naglakad patungo sa pinto. Hindi natakot sina Broadway at Logan na makatakas siya dahil hindi siya makatakas sa kanilang mga kamay. Gayunpaman, bago pa man mabuksan ni Cold ang pinto, kusang bumukas ang pinto. May sumulpat na ulo mula sa labas. Anong nangyari? Kailangan mo ba ng tulong ko? Nagulat sina Broadway at Logan Faye. Masyado silang nakatutok kay Linlin kaya hindi nila alam na may tahimik na pumasok sa pinto. Gayunpaman, bahagya lang silang nagulat. Bagamat hindi sila nang ahas na gumawa ng malaking eksena, hindi sila nakaramdam ng anumang pressure sa pagpatay lang ng ilang tao. Basta't ginawa nila ito ng malinis, ayos lang. Gayunpaman, natulala si Linlin, si Terence pala. Nakita kong sira ang pinto mo, kaya itinulak ko ito ng walang pahintulot. Ayos lang ba ang lahat? Nagkunwaring nalilito si Terence habang sinusuri niya sina Broadway at Logan Faye. Mula nang matuklasan niya silang dalawa, nagsimula na siyang maghanda ng isang tunay na bomba ng enerhiya. Tutal, ang isa sa kanila ay nasa huling yugto ng pundasyon ng pagtatayo ng kaharian, habang ang isa naman ay nasa gitnang yugto ng pundasyon ng pagtatayo ng kaharian. Hindi sila madaling pakisamahan. Kalahating buwan na ang nakalipas simula ng iProject ang Essence Spirit, at ang lakas ni Terence ay nakabawi pa lamang hanggang sa tugatog ng maagang foundation stage. Siyempre, kung nandito siya sa kanyang pisikal na anyo, ang kaunting lakas na ito ay sapat na upang patayin ang dalawang ugok na ito sa loob lamang ng ilang segundo. Ang pagpatay sa mga taong mas mataas sa kanyang antas ay isang napakadali at isang regular na pagkain para sa kanya, ngunit ang problema ay nasa kanyang essence spirit form siya, hindi siya sigurado kung mananalo siya. Para sa kaligtasan, nagpa siya si Terence na gamitin ang energy bomb para hindi siya madisgrasya. Mabuti na lang at binigyan siya ni Linlin ng oras, kung hindi ay hindi siya makakarating sa tamang oras kung sakaling magsimula silang mag-away pagpasok pa lang nila sa silid. Ayos lang ako. Ayos lang ako. Dapat kang bumalik agad. Namutla ang mukha ni Linlin sa takot, at mabilis niyang sinubukang itulak palabas si Terence. Ito ang pinakainaalala niya, at nangyari pa rin. Wala. Hindi pwede, pati ang pinto ay sira, at sinasabi mong ayos ka lang. Nakatingin pa rin si Terence kina Broadway at sa Logan Faye nang may paghihinala, umaarte na parang normal na tao. Nakatingin din sa kanya sina Broadway at Logan, ngunit hindi nila siya agad nakilala. Kung tutuusin, ang essence spirit body ni Terence ay hindi pa ganap na siksik noon, ngunit ngayon ay wala na siyang pinagkaiba sa isang normal na tao. Hindi maliit ang pagkakaiba sa pagitan nilang dalawa, bukod pa sa ginamit ni Terence ang jade para itago ang kanyang lakas ng walang kapintasan. Hindi nila ito maramdaman. 5,052. Sa katunayan, kahit na ang mga taong ito ay pawang mga master sa antas ng pundasyon, ang tanging nakakakilala kay Terence ay si Broadway. Hindi matukoy ng iba na isa siyang primordial spirit. Kahit si Broadway, na may espesyal na sining para sa isang practitioner, ay hindi makakapag-react kung hindi nila ito sinasadyang tingnan. Ang kanilang atensyon ay nasa kay Linlin lamang, at hindi nila papansinin ang isang normal na tao tulad ni Terence. Ayos lang talaga ako. Dapat kang bumalik. Sabi ni Linlin habang sinusubukang itulak si Terence palayo, ngunit laking gulat niya nang hindi niya ito maigalaw.
Isa siyang practitioner noong mga unang taon ng foundation stage, at gumamit siya ng kaunting lakas, ngunit hindi niya man lang maigalaw ang isang normal na tao, tulad ni Terence. Huwag kang mag-alala, paprotektahan kita. Ngumisi si Terence at itinuro sina Broadley at Logan, ito ba ang dalawang magnanakaw? Panoorin mo akong patayin sila at ipakita sa iyo ang kaluwalhatian ng nakaraan. Kahit hindi ako maihahambing sa nakaraan, higit pa ako sa sapat para patayin ang dalawang ugok na ito. Halos maiyak si Linlin nang marinig iyon. Dali-dali siyang nagmakaawa, huwag kang magulo. Bumalik ka agad. Ayos lang talaga ako rito. Dahil nandito ka na, huwag kang umalis. Hindi kalayuan si Broadley sa dalawa, at malapit na niyang patayin si Terence. Gamit ang kanyang lakas, ang pagpatay sa isang ordinaryong tao ay kasing dali ng pagtapak sa isang langgam. Bagamat hindi mahalaga sa kanya kung mamatay man si Terence o hindi, hindi alam ng batang ito kung ano ang makabubuti sa kanya at sumugod siya. Nararapat lang sa kanya iyon. Nang makita ito, natarante si Linlin at mabilis na ginamit ang kanyang katawan upang protektahan si Terence sa likuran niya. Laking gulat niya nang hilahin siya ni Terence palabas ng pinto at bumuhos ng isang nakakatakot na purong enerhiya sa kanya. Dahil masyadong malapit sila sa isa't isa at biglaan ang pangyayari, hindi na nakapag-react si Broadley. Direktang tumama ang purong bomba ng enerhiya sa kanyang mukha. Pagkatapos ng kanilang huling pagkikita, si Terence ang labis na kinatatakutan ng araw na si Broadley. Ang lalaking ito ay halos parang isang natural na kaaway ng kanyang Yuan spirit body, at ang energy bomb ay espesyal na inihanda para sa kanya. Hanggat mapatay niya muna ang lalaking ito, magiging maayos ang lahat. Boom! Kasabay ng isang malakas na pagsabog, ang true energy bomb ay sumabog direkta sa mukha ni Broadley. Bagamat hindi ito nagtagal at hindi gaanong malakas ang kapangyarihan nito, ang nakamamatay na epekto nito ay kapansin-pansin pa rin sa napakalapit na distansya. Si Broadley ay direktang nabuga palabas ng bintana sa likuran niya. Mabuti na lang at minamaliit ng lalaking ito ang kanyang kalaban. Kung hindi, kahit hindi siya tuluyang makatakas gamit ang kanyang lakas bilang isang late-stage foundation building cultivator, makakatakas pa rin siya kahit sa malayo. Magiging problema iyon, bumantong hininga si Terence nang nakahinga ng maluwag. Ito ang disbentahan ng mga true energy bomb. Bagamat maaari silang maging malakas hanggat mayroon silang sapat na oras para mag-charge, hindi sila kasing bilis at hindi maiiwasan ng Thunder Burial. Hindi rin sila kasing dali kontrolin ang killing intent ng 5 elemento at 8 trigrams. Maaari pa nga nilang i-evolve ang kanilang sariling espiritualidad at sumabog kapag sila ay itinapon. Gayunpaman, kung sapat ang bilis ng reaksyon ng kalaban, madali itong hindi mapansin. Bilang resulta, isa lamang itong sorpresang atake, hindi ito maaaring maging isang tunay na trump card. Habang tumataas ang level, mas hindi ito gaanong kapaki-pakinabang, hanggang sa puntong hindi na talaga ito nagamit ni Terence noong nasa Sky Class Island pa lang. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay kakaiba. Hindi niya magamit ang mga galaw tulad ng Thunderbolt 1000 Explosion, lalo na ang Thunder Burial at ang killing intent ng 5 elemento at 8 trigrams. Maaari lamang siyang umasa sa true energy bomb na pinagsama sa apoy ng alchemy upang baligtarin ang sitwasyon. Wala na siyang ibang pagpipilian. Ang lahat ng ito ay nasa loob ng kalkulasyon ni Terence, ngunit ang dalawa pang taong naruroon ay lubos na natigilan. Mahigit kalahating buwan nang kasama niya si Cold at palagi niya itong tinatrato bilang isang ordinaryong tao, ngunit sino ang mag-aakala na agad na matatalo ni Terence si Broadley, na nasa huling yugto ng foundation. Pero kahit na ganoon, hindi pa rin tinatrato ni Linlin si Terence bilang isang practitioner. Ang una niyang reaksyon ay hindi ito isang high-tech na bagay mula sa common world, hindi ba? Narinig niya mula kay Terence na ang mga bomba sa common world ay napakalakas, at kahit ang mga practitioner na tulad nila ay maaaring hindi ito kayang hawakan. Hindi nakareact agad si Linlin, pero si Logan. Hindi niya makilala si Terence ngayon, at hindi niya makilala ang isang primordial spirit na tulad ni Broadley, pero dumanas siya ng energy bomb noong nakaraan. Imposibleng hindi niya makikilala si Terence pagkalipas lamang ng kalahating buwan, bukod pa sa ang figure ni Terence ay halos kapareho ng kaluluwang nakita niya. Natural lamang para sa kanya na mag-isip sa direksyong ito. Alam ni Terence na may mali sa ekspresyon ng mukha niya.
Hindi niya ito binigyan ng pagkakataong magsalita at binato siya ng nag-aalab na apoy gamit ang palad ng 8 trigram. Kailangang mamatay ang lalaking ito ngayon. Nasa tugatog pa lamang siya ng maagang foundation stage, at hindi na niya kayang labanan ang isang taong mas mataas ang antas gaya ng dati, ngunit ang kanyang kalaban ay nasa kalagitnaan pa lamang ng foundation stage. Malaki pa rin ang tsansa ni Terence na manalo sa isang one-on-one na laban. Sa isang kisap mata, sina Terence at Logan ay nasa isang matinding labanan na. Si Linlin, na nakatayo sa gilid, ay sa wakas ay gumanti, ang kanyang ekspresyon ay puno ng gulat at kawalan ng paniniwala. Hindi niya inakalang ang Terence na nakasama niya sa loob ng kalahating buwan ay magiging isang foundation stage master. Medyo marami ang mga taong lumabas sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban sa pagkakataong ito, pero kahit hindi niya sila kilala lahat, kahit papaano ay nakilala na niya sila ng ilang beses. Magkakaroon sila ng kaunting impresyon sa isa't isa dahil magkasama silang dumating sa karaniwang mundo. Mabuti na lang at sigurado si Linlin na hindi taga sinaunang mundo ng pakikipaglaban si Terence. Gayunpaman, dahil hindi sila nagmula sa maliit na jangho ng sinaunang panahon, tiyak na sila ang mga lokal na tagapagsaka ng sekular na mundo. Maaari kayang mayroon ding mga eksperto sa makalangit na yugto ng Dao sa kanila. Ito ay ibang-iba sa sinabi niya noon. Sa tagal bago na distract si Linlin, mabilis na lumaban sina Terence at Logan Fei, at pagkatapos ng ilang palitan ng salita, naging panalo na ang lahat. Si Logan Fei, na nasa kalagitnaan ng foundation stage, ay nagsusuka na ngayon ng dugo mula sa laban. Pero kinailangan ding pagbayaran ni Terence ang halaga, marami siyang natamong sugat, at para mapatay niya ito sa lalong madaling panahon, kinailangan niyang isugal ang lahat. Siyempre, palitan lang ito ng magaan na sugat, at mayroon siyang espasyong jade para suportahan siya. Bang! Bang! Sa isang kisap mata, muling tinamaan ng apoy Logan Fei na may libu-libong binti at direktang nakabigti ng patiwarik sa dingding. Mukha siyang Muriel na hugis tao at hindi makagalaw ng matagal. Napagdesisyonan na ang tagumpay at pagkatalo. Malapit na siyang tapusin ni Terence. Bagamat walang lakas ang kanyang kalaban para lumaban, hindi ito ang tamang panahon para maging maawain. Kapag naipasa na sa ibang mga Tiandao Masters ang balita na isa siyang primordial spirit, magkakaroon ng walang katapusang problema sa hinaharap. Sino ang mag-aakala kung kasama nila si Broadley? Natulala si Linlin habang nakatitig sa eksena, walang reaksyon. Ang kanyang puso ay nasa gulat pa rin, hindi matanggap ang katotohanan na si Terence ay isang foundation stage master. Wala siyang pakialam kung mabuhay o mamatay ito, kahit hindi si Terence ang gumawa, malamang siya mismo ang gagawa. Tutal, ang lalaking ito ay parang si Broadley na gustong pumatay sa kanya, marumi rin siya, at sila ay mortal na magkaaway. 5053. Huwag! Huwag mo akong patayin! Nang makita si Terence na papalapit ng paunti-unti, natakot si Logan. Hindi man lang siya makagalaw ng normal dahil sa kanyang mga pinsala, at imposibleng makatakas siya kay Terence. Hindi siya inabala ni Terence at binato ito ng nagliliyab na bagwa palm sa mukha. Kung walang aksidente, siguradong patay na si Logan Fei. Hindi inaasahan, sa sandaling ito, biglang sumigaw si Linlin, mag-ingat ka. Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, isang napakadilim na palaso ang tahimik na pumasok mula sa pinto. Kakaiba ang bilis nito, at ang pakay nito ay si Terence, na malapit nang pumatay kay Logan. Biglang dumating ang itim na palaso, at mapalad si Terence na natanggap niya ang babala ng Jade bago ang babala ni Linlin. Ginamit niya ang kanyang purong enerhiya para lumayo, kung hindi ay tiyak na mamamatay siya. Waiyaya, sa wakas ay natagpuan na kita, sinaunang espiritu. Paano mo ako nagawang atakihin ng harapan? Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Agad na sumugod si Broadley habang sumisigaw. Nanigas ang puso ni Terence. Sumabog ang sarili niyang energy bomb sa mukha niya, at nahulog siya mula sa ikalimang palapag, pero hindi pa rin siya namatay. Malakas talaga ang life force ng lalaking ito, at mas mahirap siyang kalabanan kaysa sa karaniwang nahuling foundation stage master. Anong sabi mo? Isa siyang primordial spirit. Muling nagulat si Linlin nang biglang sumagi sa isip niya ang babala ni Terence. Kaya totoo pala iyon, hindi isang ilusyon, hindi talaga normal na tao ang lalaking ito. Siyempre isa siyang kaluluwa, pero malapit na siyang maging wala.
Sa harap ko, kahit sinong kaluluwa ay parang pagkain lang na pwede kong lamunin, natatawang sabi ni Broadley. Kahit na nagtamo siya ng kaunting pinsala, hindi nito binago ang katotohanan na siya ang natural na kaaway ng mga sinaunang espiritu. Anumang sinaunang espiritu ay parang isang walang magawang tupa sa harap niya, at siya ay nakatakdang maging isang mabangis na lobo. Habang nagsasalita siya, itinaas ni Broadley ang kanyang manggas, at isang walang kapantay na puwersa ng pagsipsip ang lumabas mula rito. Ang galaw na ito ay espesyal na ginamit upang pigilan ang mga espiritual na bagay tulad ng primordial spirit. Kahit na mas malakas si Terence kaysa kalahating buwan na ang nakalipas, hindi pa rin siya makatayo ng maayos at muntik ng mamatay. Napakahirap harapin ang ganitong uri ng pagsupil, at kahit si Terence ay hindi makaisip ng epektibong paraan para harapin ito. Ang kakayahan ng kanyang Yuan spirit body na labanan ang mga kalaban na mas mataas ang antas ay mas mahina na kaysa sa kanyang totoong katawan, at ngayong ang kalaban ay natural na kaaway ng mga espiritu, wala nang pagkakataong manalo laban sa isang late-stage Foundation Establishment Cultivator bilang isang Early Foundation Establishment Cultivator. Mabuti na lang at ginamit niya ang energy bomb para pigilan ang kalaban, kung hindi ay hindi sana ito nakipaglaban dito at tumakbo palayo tulad noong nakaraan. Gamit ang parehong panlilinlang, iwinawagayway ni Terence ang kanyang kamay at sinubukang gambolain ang kalaban gamit ang isang kidlat. Noong nakaraan, matagumpay siyang nakatakas dahil sa galaw na ito maliban sa purong bomba ng enerhiya. Gayunpaman, handa na si Broadley para dito, at isang plastik na tabla ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang lakas ng kulog at kidlat ay hindi malakas sa simula pa lang, kaya hindi nito maarok ang makapal na plastik na tabla. Wala itong anumang reaksyon ng tamaan ito. Wow! Isang maliit na panlilin lang. Ikaw na hanggal na sinaunang espiritu, sa tingin mo ba ay mararanasan ko pa ang parehong pagkawala sa pangalawang pagkakataon? Tinanong ko na ang mga tao mula sa sekular na mundo. Hanggat ginagamit ang bagay na ito para harangan ito, walang kidlat na gagana. Pagmamalaking sabi ni Broadley. Determinado siyang makuha ang Yuan spirit body ni Terence at nagsaliksik pa siya kung paano ito haharapin. Isa na rito ang kung paano haharapin ang kidlat. Ang galaw na ito ay hindi gaanong makapangyarihan at pansamantala lamang siyang mapaparalisa, ngunit sapat na ito upang maputol ang kanyang pag-atake. Hindi niya alam ang gagawin noong una, ngunit ang kuryente ay masyadong ginagamit sa karaniwang mundo. Sa madaling salita, hanggat may mga tao, may kuryente. Kailangan lang niyang kumuha ng isang normal na tao at magtanong, at malalaman niya kung paano haharapin ang electric shock. Hindi mahirap para sa kanya na ipagtanggol ang sarili laban sa kidlat ni Terence. Nagreklamo si Terence sa nakita, gamit lang niya ang isang purong energy bomb para tamaan ang lalaki, at hindi niya inaasahan na babalik ang lalaki na may parehong bagay, dala ang isang plastik na tabla na makikita kahit saan. Agad siyang hinarang. Nasabi ko na yan dati, ang mga bagay na pinagtutuunan ko ng pansin ay hindi kailanman makatakas sa aking mga kamay. Natatawang sabi ni Broadley. Hanggat kaya niyang lunukan ang makapangyarihang primordial spirit na ito, makakalusot siya ng direkta sa Golden Core Realm. Ito ang isang bagay na matagal na niyang pinapangarap. Huwag mo nang isipin yan. Sa pagkakataong ito, si Linlin, na nakatayo sa tabi niya, ay sa wakas ay gumanti. Wala siyang pakialam sa kanyang mga panloob na pinsala at mabilis siyang tinulungan. Hindi siya kalayuan kay Broadley, na nasa pintuan, kaya't lumingon siya at hinaplos ang kanyang binti. Hindi mahalaga kung bakit itinatago ito ni Terence sa kanya, o kung bakit sinusubukan nitong mapalapit sa kanya. Kung ikukumpara kina Broadley at sa Logan Faye, malinaw na kaibigan at hindi kaaway si Terence. Isa pa, maraming pahiwatig ang ibinigay sa kanya ni Terence, ang Supreme Spiritual Jade, ang Divine Sense, at maging ang mga kwentong ikinwento niya sa kanya noon. Akala niya ay gawa-gawa lang nito ang mga bagay-bagay, pero ngayong naisip niya ito, malinaw na nagbibigay pala si Terence ng mga pahiwatig. Hindi niya lang ito inisip. Nagulat si Broadley sa biglaang pag-atake ni Linlin. Gayunpaman, napakalaki ng pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng mga cultivator ng huli at unang bahagi ng Foundation, kaya hindi niya sineryoso si Linlin. Patuloy niyang hinayla si Terence gamit ang kanyang manggas, habang ang kabilang kamay naman niya ay inihampas ang plastik kay Linlin. Hindi ito matibay, ngunit nang mabalot ito ng kanyang purong enerhiya, nakamamatay pa rin ito. Bang! Bang!
Hindi man lang sinubukang umiwas ni Cold sa sipa at dumura ng dugo. Gayunpaman, ang sipa niya ay tumama rin sa dibdib ni Bradley, at umatras si Bradley na may mahinang boses na humph. Tulad ng bayad na paggamot kay Terence, pinili niyang palitan ang isang pinsala ng isang pinsala. Gusto mo ba akong talunin gamit ang napakaliit na lakas na ito? Malamig na singgal ni Bradley sa isang dominanteng paraan. Kung tutuusin, halata ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan nila. Kahit na hindi inaasahang mahirap ang pagganap ni Cold, napaka-inosente pa rin isipin na kaya niya itong talunin ng ganoon kadali. Tulad ngayon, dalawang tao ang sabay niyang nilalabanan. Nabugbog si Linlin hanggang sa dumura ito ng dugo, ngunit umungol lamang siya at hindi man lang nasugatan. Ang pagkakaiba ng kanilang mga kakayahan ang siyang nagtakda ng resulta. Gayunpaman, agad na napagtanto ni Bradley na may mali. Mabilis na namuo ang isang patong ng yelo sa kanyang dibdib kung saan siya sinipa ni Linlin. Ayos lang sana kung nagyelo lang ito, ngunit ang mahalaga ay nawala ang patong ng yelo sa sandaling mabuo ito. Napalitan ito ng matinding lamig sa kanyang dibdib. Nagyelo ang nakapalibot na lugar hanggang sa puntong nawala na siya ng pakiramdam, at maging ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Yelo. Nakakabasag ng yelong pangangatawan. Napangit ng husto ang mukha ni Bradley nang biglang nanlamig at nanigas ang kanyang dibdib. Hindi maayos na dumaloy ang kanyang purong chi, at hindi niya maipagpatuloy ang kanyang puwersa sa pagsipsip kay Terence. Matagumpay na nakatakas muli si Terence. 5,054. Nakakabasag ng yelong pangangatawan. Napakurap si Terence habang gulat na nakatingin kay Linlin. Narinig na niya ang tungkol sa konstitusyon na ito sa Sky Class Island, sinasabing isa itong bihirang elemento ng yelo. Bilang isa sa mga mutated spiritual roots, ang spiritual na ugat na uri ng yelo ay isa sa 1,000,000, ngunit ang sirang yelong pangangatawan na ito ay isang anomalya sa mga anomalya. Ang mga ordinaryong ugat na espiritual na yelo ay kayang magpalabnaw ng yelo, na lubhang kapaki-pakinabang para sa parehong pag-atake at depensa, tulad ni Robert. Gayunpaman, ang mga taong may pangangatawan na nakakabasag ng yelo ay naiiba. Bagamat kaya rin nilang magpalabnaw ng yelo, ang buong proseso ay napakaikli, at kapag ito ay namuo, agad itong matutunaw sa kawalan. Gayunpaman, hindi porket mayroon siyang konstitusyon na nakakabasag ng yelo ay hindi na siya maihahambing sa isang normal na ugat na uri ng yelo. Sa katunayan, kabaligtaran nito ang nangyari. Bagamat hindi nito magamit ang nabuo na yelo bilang isang offense iba o depensang galaw, mayroon itong isa pang mas nakakatakot na katangian. Kapag mabilis na natunaw ang dinurog na yelo, bubuo ito ng isang nakakatakot na epekto na halos agaran. Tulad ni Bradley sa sandaling ito, ang kanyang dibdib ay nagyelo hanggang sa puntong halos mawalan siya ng pakiramdam. Kung ang kakayahang ito ay talagang malinang ng husto, ang kapangyarihan ng nabasag na yelong pangangatawan ay halos hindi masukat. Palaging iniisip ni Terence na ang kakayahang ito ay isa lamang alamat, ngunit hindi niya inaasahan na makikita ito mismo ng kanyang mga mata ngayon, lalo na kay Linlin, na kanyang nakasama sa loob ng kalahating buwan. Labis na ikinatuwa ni Terence ang natuklasang ito. Sa simula, ang lakas ni Linlin sa maagang foundation stage ay hindi gaanong makakatulong dahil nasugatan siya, ngunit dahil mayroon siyang maalamat pangangatawan na nakakabasag ng yelo, maging si Bradley, na nasa huling bahagi ng foundation stage, ay magiging banta sa kanya. Sa tulong ni Terence, tumaas ng malaki ang kanilang tsansa na manalo. Gaya ng inaasahan, napuno ng takot ang mukha ni Bradley. Noong nakaraan, dahil sa isang palihim na pag-atake, pinili ni Linlin na tumakas matapos masugatan. Kaya naman, hindi niya namamalayang minamaliit niya si Linlin. Ngayon lang niya napagtanto na ang nabasag na yelong pangangatawan ni Linlin ay isa sa mga pinakamahusay na talento sa buong sinaunang mundo ng martial arts. Hindi siya dapat maliitin. Mabuti na lang at ang kabilang panig ay nasa maagang yugto pa lamang ng pagtatatag ng pundasyon. Kung siya rin ay nasa huling yugto ng pagtatatag ng pundasyon, tiyak na mamamatay na siya dahil sa sipa na iyon. Ngayong dumudugo na si Linlin mula sa plastic, hindi na siya makagalaw. Hindi nagatubiling isuko ni Bradley si Terence at ito ng pansin sa kanya. Para sa kanya, ang banta ni Linlin sa kanya ay higit na mas malakas kaysa kay Terence. Kung sipin pa siya nito ng ilang beses, baka magyelo itong buhay. Para kay Terence naman, isa lamang siyang espiritu, hindi siya makakatakas mula sa palad nito.
Hinampis ni Broadway ang kanyang dibdib na nanlamig at nanigas, at pilit na ipinakalat ang kanyang tunay na enerhiya. Bigla niyang itinaas ang kanyang isa pang malaking manggas at itinutok ito kay Linlin. Gayunpaman, hindi ito isang walang kapantay na puwersa ng pagsipsip. Sa halip, tatlong itim na matatalas na palaso ang tahimik na pinaputok. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Cold nang makita niya ito. Sinubukan niya ang lahat para umiwas, ngunit ang kanyang liksi ay hindi kasing husay ng dati dahil sa kanyang mga pinsala. Hindi niya talaga magawang umiwas. Mabuti na lang at nakaharang si Terence sa harap niya at gumamit ng 3,000 nagngangalit na sipa sa isang iglap, dahilan para hindi tumama ang tatlong palaso. Hindi ka panipaniwala ang bilis at tiyempo ng kanyang reaksyon. Natulala si Broadway. Ang kanyang palaso ng langit at lupa sa kanyang manggas ay isang palihim na pag-atake, at palagi itong tumpak sa bawat pagsubok. Hindi niya akalain na may makakatama ng tatlong magkakasunod na palaso ng ganito kadali, lalo na't isa lamang itong primordial spirit. Napakalakas. Si Linlin, na nasa likuran niya, ay natigilan din. Ilang beses ko ba dapat sabihin sa'yo, eksperto ako sa martial arts? Lumingon si Terence at humajejek. Limitado lang ang lakas niya, pero ang mga mata at karanasan niya sa pakikipaglaban ay maihahambing sa isang pinuno ng pambungad na sekta. Ang pagharap sa mga maruruming galaw ng isang yumaong Foundation Stage Master ay napakadali lang. Masasabi lamang na mali ang napiling estratehiya ni Broadway mula pa sa simula. Kung ginamit niya ang kanyang kalamangan sa antas at nagpas siyang labanan sila ng harapan anuman ang kapalit, kahit si Terence ay walang magagawa sa kanya. Kung walang sapat na lakas, gaano man kagaling ang kanyang mga mata o gaano man siya karami ang karanasan sa labanan, isa lamang siyang palamuti. Pero pinili niyang gamitin ang ganitong uri ng maruming panlilinlang, ipapahiya niya ang sarili niya sa harap ni Terence, at hindi niya malalaman kung paano ito namatay. Nang magtama ang mga mata nila ni Terence, agad na nawala ang pagkabigla at pagkailang sa kanyang puso. Normal man siyang tao o isang practitioner, hindi mali ang nararamdaman niya matapos ang mga araw na ito kasama si Terence. Si Terence pa rin ang parehong Terence na nagdadala sa kanya ng pagkain araw-araw. Nagyayabang ka. Gaya ng dati, napangiti si Linlin. Biglang sumili ang isang ngiti sa kanyang mukha. Tahimik, malamig, at maganda, napakaganda. Nagyayabang ka pa rin. Hindi mapigil ang mapangiti ni Terence. Nag-aalala siya na baka magkaroon ng masamang iniisip ang malamig na babaeng ito at tuluyan na silang maghiwalay, pero mukhang hindi naman nasayang ang mga pagsisikap niya sa nakalipas na kalahating buwan. Nakakagulat na makatwira naman ang malamig na babaeng ito. Siyempre naman. Hindi gaanong magaan ang mga sugat niya, pero sa kung anong dahilan, gumaan ang pakiramdam ni Linlin. Hindi sana siya nakipagtalo kay Terence ng ganito noon. May mood pa bang manligaw ang dalawang lalaking malapit ng mamatay? Sa tingin niyo ba ay hindi lang iyon ang meron ako, no? Hindi napigilan ni Broadway ang magalit. Hehe, kung mayroon ka pang ibang mga galaw, bilasan mo at gamitin mo na. Kung hindi, hindi ka mamamatay ng mapayapa kung dadalhin mo pa ang mga ito sa iyong kabaong. Bahagyang ngumiti si Terence. Totoo na wala siyang magagawa laban kay Broadway ng mag-isa, ngunit ngayon ay mayroon na siyang Linlin, na may pangangatawan na nakakabasag ng yelo, upang tulungan siyang pigilan siya. Hanggat kaya niyang pigilan ang galaw na humihila sa kanya sa tamang panahon, si Broadway ay hindi naiiba sa isang ordinaryong Foundation Establishment Stage Master sa harap niya. Walang dapat ikatakot. Isa ka lang simpleng kaluluwa. Hindi ko talaga alam kung bakit ka nagmamataas sa harap ko. Noong nakaraan, nakatakas ka lang dahil nabigla ako. Sa pagkakataong ito, hindi ko na kailangang igalaw ang isang daliri at siguradong patay ka na. Pangiinis ni Broadway at biglang ikinumpas ang kanyang manggas. Sabay na nagbabantay sina Terence at Linlin, ang lalaking ito ay may isang manggas na kayang sumipsip ng mga espiritu, at ang isa naman ay kayang manakit ng mga tao. Sino ang mag-aakala kung mayroon pa siyang ibang mga panlilinlang na nakahanda? Meow! 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 Nagtinginan sina Terence at Terence dahil sa kakaibang meow. Isang serye ng mga itim na pusa ang lumabas mula sa manggas ng isa't isa, bawat isa ay puno ng dugo, siyam silang lahat. Mga sinaunang espiritu ang lahat ng ito. Naningkit ang mga mata ni Terence.
Ang mga pasang ito na may dugo at itim ay katulad niya, lahat sila ay mga katawang espiritu ng asensya. Tama, isa itong primordial spirit. Isa itong blood spirit cat na pinaghirapan ko ng husto at napatay ko ang hindi mabilang na spirit cats para matagumpay na lumunin. Sila ang natural na kaaway ng lahat ng espiritual na nilalang. Ang primordial spirit mo ay parang handa ng pagkain para sa kanila. Gusto kong makita kung paano mo haharapin ang blood spirit cat ko. Mayabang na pang-iinis ni Bradley. 5,055. Mga pasang espiritu ng dugo. Naging seryoso ang ekspresyon ni Terence. Ang siyam na pasang espiritu ng dugo na ito ay mas malaki lamang ng kaunti kaysa sa mga normal na pasang bahay. Kung hindi dahil sa dugo sa kanilang mga katawan, hindi sila magiging kapansin-pansin, ngunit ngayong nakatitig na sila sa kanya gamit ang kanilang kakaibang mga mata, hindi maiwasan ni Terence ang makaramdam ng pamamanhid na parang tinatitigan siya ng kanyang natural na mandaragit. Ang mga pusa ay mahiwagang nilalang, at sa mga alamat, ang mga spirit cat ay ipinanganak na may mga espiritual na kapangyarihan. Ang siyam na blood spirit cat na ito ay parang mga multo na gumapang palabas ng hindi mabilang na mga bangkay ng mga spirit cat. Sila ay labis na masama. Kung may mga multo sa mundo, kakainin sila sa loob ng ilang minuto, at hindi naiiba si Terence. Sa isang kisap mata, pinalibutan ng siyam na blood spirit cat si Terence, at sunod-sunod ang kakaibang pagmiyaw nila. Kahit ang isang buhay na tao tulad ni Linlin ay nakaramdam ng paninigas ng balahibo, lalo na si Terence na isa lamang kaluluwa. Lumayas ka! Natakot si Linlin na mapaligiran si Terence, kaya agad niyang sinipa ang pinakamalapit na blood spirit cat. Gayunpaman, hindi umiwas ang pusa, at ang sipa ni Linlin ay tumagos dito na parang tumama sa hangin. Haw. Ang mga blood spirit cat ko ay mga primordial spirit. Isa ka palang eksperto sa pagtatatag ng foundation. Anong kakayahan ang mayroon ka para harapin ang mga primordial spirit? Sa tingin mo ba talaga ay hindi ka matatalo dahil lang sa mayroon kang konstitusyon na nakakabasag ng yelo? Tumawa ng malakas si Bradley nang makita niya ito. Pagkatapos, nanlamig ang kanyang mukha at sinabing, simula nang pinakawalan ko ang blood spirit cat, patay na ang primordial spirit na ito. Ikaw naman, hayaan mo akong makipaglaro sa iyo. Pagkatapos niyang sabihin iyon, nagpakawa siya ng 3 itim na palaso mula sa kanyang manggas. Ito ay orihinal na isang kahoy na hinalang galaw na hindi maaaring ilantad sa publiko. Matapos itong gamitin ng maraming beses ng sunod-sunod, tiyak na mag-iingat ang kanyang kalaban-laban dito. Gayunpaman, sinasamantala niya ang mga pinsala ni Linlin at ang kawalan nito ng kakayahang gumalaw. Ang galaw na ito lamang ay sapat na upang mapatay ang kanyang kalaban. Bukod dito, malamig pa rin ang kanyang dibdib kahit ngayon. Talagang hindi na siya nang ahas na labanan si Linlin ng malapitan. Pero may isang bagay siyang mali, si Terence, na napapaligiran ng siyam na blood spirit cats at hindi man lang maprotektahan ang sarili, ay lumitaw sa harap ni Linlin at sumipa ng 3 pang palaso. Hindi ka talaga takot sa kamatayan. Iniisip mo pa rin na maging bayani para iligtas ang dilag sa oras na ito. Hindi ka ba natatakot na kagatin ka hanggang mamatay ng blood spirit cat ko? Pang-uuyam ni Bradley. Gaya ng inaasahan, nang gamitin ni Terence ang lahat ng kanyang lakas upang harangan ang 3 itim na palaso para kay Linlin, sabay-sabay siyang sinunggaban ng siyam na blood spirit cats. Mas mabilis pa sila kaysa kay Terence, at sa isang kisap mata, nasa katawan na nila si Terence, nangangagat at kumakamot na parang mga baliw na pusa. Agad na napuno ng dugo ang mukha at katawan ni Terence, at ang kanyang yuan spirit aura ay lubos na lumabo. Terence. Gulat na tiningnan ni Linlin ang eksena. Mula sa kanyang pananaw, ang buong katawan ni Terence ay natatakpan ng siyam na dugong spirit cats, dugo at laman na lumilipad kung saan-saan. Isa itong kalunos-lunos na eksena. Sumugod si Linlin at sinubukang alisin ang mga blood spirit cat, ngunit wala itong naging epekto. Ang mga blood spirit cat ay mga essence spirit tulad ni Terence, ngunit hindi sila kasing tatag ni Terence. Maliban na lang kung ang isa ay may espesyal na spirit sense o estratehiya, hindi sila maaaring maapektuhan. Wow! Wala nang silbi, mapapanood mo lang siyang kagatin hanggang mamatay. Pero, basta't isa itong primordial spirit, hindi mahalaga kung buhay pa o patay na. Malamig na tumawa si Bradley.
Nagbago na ang isip niya. Dahil gusto ni Terence na iligtas ang dalagang nasa panganib kahit anong mangyari, maghihintay muna siya hanggang sa mapatay siya ng blood civet. Hindi na kailangang magmadali. Hanggat ipinapatawag ang siyam na blood spirit cats, walang fae ang mabubuhay sa harap nila. Walang exception. Hindi. Huwag. Kahit alam niyang walang saysay, desperadong sinubukan pa rin ni Linlin na alisin ang mga blood spirit cats kay Terence. Tanggap na niya na si Terence ay isang kaluluwa lamang, ngunit hindi niya matanggap na mamamatay si Terence sa harap niya, lalo na sa ganitong kaawa-awang paraan. Umiyak ka hanggat gusto mo, pero huwag kang masyadong mag-alala. Ano man ang mangyari, bababa ka rin para samahan siya sa lalong madaling panahon. Magiging maawain ako at hahayaan ko kayong maging isang pares ng mga desperadong magkasintahan. Siyempre, tatanggapin ko ang bagay na dala mo ng walang pag-aalinlangan, sabi ni Broadley habang nakross ang mga braso. Habang nagsasalita siya, si Terence ay pinaghihiwa-hiwalay na ng siyam na mababangas na dugong spirit cat. Ang kanyang essence spirit ay nagpapakita ng mga palatandaan ng kawalang tatag, na parang maaari itong gumuho anumang oras. Kritikal ang sitwasyon. Habang nawala ng saysay ang tulong ni Linlin, si Terence naman ay nagpupumiglas din. Napapaligiran siya ng siyam na blood spirit cats, na patalikod at nagtatalon-talon, at lingid sa kanyang kaalaman, 3 hakbang na lang ang layo niya kay Broadley. Tila walang pakialam si Broadley. Kung hindi dahil sa siyam na blood spirit cats, kinailangan sana niya maging maingat sa lakas ni Terence noon. Tutal, madali naman siyang madihado muli sa ganoong kalayuan. Pero ngayon, halata na masyado siyang nag-iisip. Sa paningin niya, kahit isang sandali pa ay isang luho para kay Terence ang mabuhay, ano pa bang banta ang masasabi niya? Sa sandaling ito, biglang sumigaw ang siyam na dugong spirit cat sa katawan ni Terence. Nakakakilabot na ang kanilang mga sigaw, pero ngayon ay mas lalo pa itong nakakakilabot. Parang mga sigaw mula sa impyerno. Kakaiba yan. Bakit biglang natuwa ang mga blood spirit cat? Dahil ba nilamon nila ang primordial spirit na ito? Hindi napigilan ni Broadley ang bahagyang pagkagulat. Hindi niya ininda ang pagbibigay ng ilan sa kanyang primordial spirit sa blood spirit cat. Tutal, ito ang kanyang mga trahedya. Sa lakas ng primordial spirit na ito, kalahati lamang nito ang sapat para makalusot siya sa Golden Core Realm. Hindi niya man lang inisip ang kanyang mga blood spirit cat. Dinisenyo ang mga ito para harapin ang mga fae, at muntik ng kagatin si Terence. Ang natitira na lang ay kung gaano karaming essence spirit ang matitira. Wala nang ibang mangyayari. Gayunpaman, kakaiba talaga kasalukuyang kalagayan ng blood spirit cat. Medyo hindi pa rin mapakali si Broadley at agad na gustong ipatawag ang isa para malaman kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, bago pa niya maiwagayway ang kanyang kamay, ang matinis na sigaw ng siyam na blood spirit cats ay biglang sumiklab sa kalangitan. Pagkatapos, isang mabangis na apoy ang biglang lumabas mula sa kanilang mga katawan. Sila ay naging napakabangis kani-kanina lamang, ngunit sa isang kisap mata, sila ay nasunog at naging abo ng apoy. Peel fire. Biglang dumura si Broadley ng dugo. Ang mga blood spirit cat na ito ay konektado sa kanyang primordial spirit simula nang sila ay mapaamo. Ngayong nasunog na ang mga blood spirit cat hanggang maging abo, natural na magdurusa siya ng matinding negatibong reaksyon. Maganda ang mga mata mo, pero napakabagal ng reaksyon mo. Malamig na sabi ni Terence habang nagpadala ng 2 nagliliyab na palad ng 8 trigram sa mukha ni Broadley. Napalipad si Broadley, at hindi lang nahulog ang mga ngipin niya sa lupa, kundi halatang baluktot din ang mukha niya. Terence. Si Cold, na nakatayo sa likuran niya, ay nagulat at labis na natuwa nang makita niya ito. 5,056. Punong-puno ng luha ang mukha niya, iniisip na talagang mamamatay na si Terence. Tutal, nakakatakot naman ang eksena ngayon. Walang nag-akala na mabubuhay pa si Terence matapos makagat ng siyam na blood spirit cats. Hindi niya inisip na ang lahat ng ito ay isang ilusyon lamang. Malakas ang blood spirit cat, at ito ang natural na kaaway ng mga soul-type fae, ngunit sila rin ay mga fae, at takot sila sa refinement fire tulad ng ibang mga fae. Kahit ang mga multo ay apektado ng refinement fire, lalo na sila. Ayos lang ako. Pinilit ni Terence na ngumiti, nanginginig ang kanyang mga binti.
Talaga. Nagbago ang ekspresyon ni Linlin nang makita ang mahina nitong anyo. Dali-dali niya itong inalalayan, ngunit hindi niya inaasahan na gan ang pakiramdam ng kanyang kamay. Bagamat may kaunting tibay pa rin, halatang iba ito sa karaniwan. Ang kagat ng Blood Spirit Cat ay isang panlilinlang para linlangan siya, ngunit malaki pa rin ang naging kapalit ni Terence. Malapit nang bumagsak ang kanyang Essence Spirit, at napakahirap para sa kanya na mapanatili ang kanyang pisikal na anyo. Hindi ko inaasahan na ito pala ang kaluluwa ng isang baliw. Mayroon kang alchemic fire, pero hindi mo ito ginamit sa unang sandali. Sa halip, sinubukan mo akong atakihin gamit ang 9 na Blood Spirit Cats. Gusto mo ba talagang mamatay kasama ko? Si Broadley, na nasa tapat niya, ay nahirapang tumayo. Una, natangay siya ng energy bomb, at ngayon, naranasan niya ang matinding reaksyon mula sa Blood Spirit Cat. Bukod pa riyan, nataman niya ang 2 Wildfire 8 trigram bombs mula kay Terence sa napakalapit na distansya. Hindi na maaaring mas malala pa ang kanyang mga pinsala. Isang himala na kayapan niyang tumayo. Mamatay kayong magkasama. Masyado kayong nagpapahalaga sa sarili ninyo. Pinilit ni Terence na ngumiti. Kailangan lang niyang bumalik sa kanyang katawan sa Sky Class Island bago pa man gumuho ang kanyang Essence Spirit. Hangga't ayaw niyang mamatay, walang sino man sa mundo ng mga mortal ang makakapatay sa kanya. Sa pinakamarami, ang kanyang Essence Spirit ay malubhang masasaktan. Ah, talaga? Sa tingin mo ba nanalo ka ng ganoon lang? Nagngingit-ngit si Broadley at itinaas ang kaliwang manggas, at muling dumating ang malakas na puwersa ng pagsipsip. Hindi ito napigilan ni Terence kahit sa kanyang pinakamataas na estado, at ngayong napakahina na niya, hindi na niya ito napigilan. Nabigla si Terence. Hindi niya inakalang magkakaroon pa ng lakas ang lalaking ito para lumaban sa puntong ito. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari kung sakaling mahuli talaga siya. Ang pinakaligtas na paraan ay kanselahin ang primordial spirit form. Gayunpaman, sa oras na ito, biglang lumitaw si Linlin sa harap niya. Bagamat hindi siya makagalaw dahil sa kanyang pinsala, nagngingit-ngit pa rin siya at naglunsad ng isang sakripisyong pag-atake. Dahil isusuko ni Broadley ang kanyang buhay, hindi ba't gagawin din niya iyon? Ang galaw ni Broadley ay espesyal na ginamit upang harapin ang mga espiritual na bagay tulad ng mga sinaunang espiritu. Kahit na epektibo ito laban sa mga normal na cultivator tulad ni Linlin, malaki ang mababawasan nito. Bukod dito, mga tao lamang ang kaya nitong sipsipin, ngunit imposibleng panatilihin sila sa kanyang mga manggas, kaya wala itong anumang malaking nakamamatay na epekto. Hindi lang ito walang silbi, kundi mas mabilis pa nitong hinaila si Linlin papunta sa kanyang tabi. Hinahangad lang niya ang sarili niyang kamatayan. Bang! 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 Sinipa ni Linlin ang kanyang kaliwang braso, dibdib, at katawan ng 3 magkakasunod. Agad na nabalutan ng hamog na nagyelo ang katawan ni Broadley. Ang lakas ng katawang nakakabasag ng yelo ay malinaw na naaninag sa sandaling ito, at ang kanyang buong katawan ay bumagsak ng diretso. Dahil sa kanyang pinsala, hindi gaanong malakas ang atake ni Colt sa oras na iyon, ngunit ang epekto ng paglamig ng katawan na nakakabasag ng yelo ay nakamamatay. Hindi ito kayang tiisin ni Broadley, na malubhang nasugatan din. Hu! Hu! Naubos na ni Linlin ang lahat ng kanyang lakas at lumuhad sa lupa, hinihingal. Nagawa niyang bumangon at tumingin kay Terence nang may pag-aalala. Nagawa ni Terence na maging matatag, ngunit mas mahina at mas malinaw na siya kaysa dati. Parang may bug zone ng hangin na kayang tanggayan siya palayo, at malapit na siyang maging katulad ng ibang espiritu. Ayos ka lang ba? Naluluha ang magkabilang mukha ni Linlin. Kahit ang isang hanggal ay malalaman na may mali sa kalagayan ni Terence. Maaaring masira ang kaluluwa niya sa susunod na sandali. Sige, paano naman tatanggi ang isang tao? Pinilit ni Terence na ngumiti at itinuro sina Broadley at Logan, asikasuhin muna natin ang 2 taong ito. Hindi natin maaaring danasin ang parehong pagkalugi ng 2 beses. Sige, hintayin mo ako. Tumanggaw si Linlin. Bagamat malubha rin ang kanyang pinsala, siya lang ang nakakagalaw sa mga sandaling iyon. Sina Broadley at Logan Faye ay parehong binugbog hanggang sa puntong hindi na sila makagalaw. Nahihirapan si Linlin na lumapit, ngunit si Broadley, na dapat sana'y nagyayelo at naghihintay ng kamatayan, ay biglang napatalon.
Ang eksenang ito ay nagbigay kina Terence at Linlin ng malaking takot, ang lalaking ito ay isang walang hanggang ipis. Gayunpaman, hindi sila inatake ni Bradley matapos siyang tumalon. Sa halip, hinailan niya Logan Faye, na nawala ng malay ng maaga, at silang dalawa ay tumalon palabas ng nabasag na bintana. Mabilis silang hinabol ni Linlin hanggang sa bintana, para lamang matuklasan na silang dalawa ay nakahandusay na sa lupa. Hindi sila namatay sa pagkahulog o nawala ng malay. Sa halip, sila ay gumulong, gumapang, at paika-ika palabas ng residential area. Napakatatag talaga ng 2 taong ito. Magaan din ang hakbang na nilapitan ni Terence, umiling at mapait na ngumiti sa pinangyarihan. Kung si Faye man o si Bradley ang dahilan, pareho silang mga taong dapat mamatay sa paningin niya. Hindi niya akalain na makakatakas pa rin ang dalawa ng ganito. Hindi niya talaga alam ang sasabihin. Gusto mo bang habulin ko siya? Alam ni Linlin ang kahihinatnan ng pagpapakawala sa kanilang dalawa. Hindi niya pinansin ang kanyang mga panloob na pinsala at agad na hinabol. Kalimutan mo na yan, huwag mong habulin ang isang nakulong na kalaban. Umiling si Terence. Maaari niyang isipin iyon kung hindi malala ang pinsala ni Linlin, ngunit kahit na maabutin niya sila, maaaring may lakas pa rin si Bradley para lumaban hanggang kamatayan. O baka naman naakit ang ibang mga cultivator sa labanan ngayon lang. Masyadong malaki ang panganib, kaya ang tanging magagawa niya ay hayaan na lang ang dalawa. Sige. Tumanggaw si Cold bilang pagsang-ayon. Hindi siya natatakot na malagay sa panganib, ngunit ang kasalukuyang kalagayan ni Terence ay nagpapaalala sa kanya. Bumalik ka agad sa loob ng silid, maangin dito. Natatakot ka ba talaga na matangay ako ng malakas na hangin? Mapait na ngumiti si Terence habang inaalalayan siya ni Linlin pabalik sa bahay. Bagamat medyo pagmamalabos ito, sa totoo lang, hindi pa siya nalalayo sa hakbang na ito. Malinaw na niyang nararamdaman na ang espiritual na koneksyon sa kanyang pangunahing katawan ay lalong humihina. Ayon sa Katie, wala ng araw ng teleportation hall, kapag lumitaw ang karatulang ito, kailangan niyang alisin ang kanyang primordial spirit body sa lalong madaling panahon at bumalik. Kung hindi, kapag tuluyan na siyang nawala ng contact dito, matatapos na siya. Sabihin mo nga sa akin ang totoo, makakagaling ka pa ba mula sa ganitong uri ng pinsala? Seryosong tiningnan ni Linlin si Terence. Pinilit ni Terence na ngumiti, ngunit bago pa man siya makapagsalita, biglang sumugod si Linlin sa kanya at nagsimulang umiyak. Ang malamig na babaeng ito na naglalayo sa mga tao ay niyakap siya ng mahigpit kaya't nagsimula na itong umiyak. 5,057. Hindi siya tanga, wala siyang alam tungkol sa mga espiritu, pero kahit sinong may mata ay masasabing isang hakbang na lang ang layo ni Terence sa ganap na pagkawasak. Hindi niya maisip na may isang taong walang pamilya o kaibigan na isusugal ang buhay para sa kanya. Lalo na't isa lamang itong sinaunang espiritu. Nanganganib itong mapaamo ni Bradley at makagat hanggang mamatay ng blood spirit cat para makatayo sa harap niya. Sa paggunita sa mga piraso ng nakalipas na kalahating buwan, naantig sa unang pagkakataon ang malambot na bahagi ng puso ni Linlin. Anong gagawin natin? Ano ang dapat kong gawin? Patuloy na umaagos ang mga luha mula sa kanyang malamig na mga mata habang desperadong sinusubukan niyang sabihin kay Terence ang paraan para mailigtas siya. Hindi niya alam ang tungkol sa mga bagay na ito, ngunit naniniwala siyang malalaman ni Terence bilang isang essence spirit. Hanggat may paraan, gagawin niya ang lahat para mailigtas si Terence. Ayos lang, huwag kang umiyak. Ngumiti si Terence habang pinupunasan ang mga luha nito. Hindi pa ito ang tamang panahon para sumikat ang buwan, ngunit gulat pa rin siya sa kagandahan ni Linlin. May mga nagsasabi na ang luha ng isang babae ang pinakakaawa-awa, lalo na para sa isang malakas at magandang babae na tulad ni Linlin. Kahit si Terence ay hindi kayang labanan ang mapanirang kapangyarihan nito. Paano ka naman magiging maayos? Hinawakan ni Linlin ang kamay ni Terence, habang patuloy pa rin ang pag-agos ng kanyang mga luha. Hindi niya talaga alam ang gagawin, at tanging hinihintay na lang niya ang huling pag-atake ni Terence. Ayos lang talaga ako. Makinig ka sa akin. Namamatay na ang primordial spirit ko. Kahit na malubhang nasugatan sina Bradley at Logan Faye, hindi sila susuko. Tiyak na babalik sila na may mas maraming tao.
Hindi ka makakatakbo ng malayo dahil sa mga pinsala mo. Gagamot muna kita, sabi ni Terence habang pinipilit niyang bumangon. Sa puntong ito, alam ni Terence na wala ng pagbabalik. Gumugol siya ng napakaraming pagsisikap upang i-project ang kanyang espiritu sa mundo ng mga mortal, at sa huli, namatay siya bago pa man makita si Amara at ang iba pa. Ito ay isang resulta na hindi niya inaasahan, ngunit hindi niya ito pinagsisihan. Hindi siya kailanman pinagsisisihan. Sa pinakamatagal na panahon, babalik siya at magkultibo muli ng ilang sandali, pagkatapos ay hihingi ng tulong sa estado ng AOTIA na mag-project muli. Ang bentahe ni Terence ay mas malakas ang kanyang spirit sense kaysa sa mga nasa parehong level. Kahit na malaki ang kanyang matalo sa pagkakataong ito, basta't medyo nakabawi siya, hindi mahirap i-project muli ang kanyang spirit. Gayunpaman, medyo nag-aalala siya para kay Linlin ngayon. Imposibleng tuluyang gumaling ang mga sugat nito sa kasalukuyang kalagayan niya. Tutal, maging ang sinaunang espiritu nitong katawan ay nagsimulang maging malalangit, at malamang na ito ay babagsak habang ginagamot. Ang tanging magagawa niya ngayon ay magpagaling hanggat maaari upang mabawi ni Linlin ang kaunting lakas sa pagtatanggol sa sarili. Huwag! Tanggi ni Linlin habang lumuluha. Malubha ang kanyang pinsala, pero kahit papaano ay ligtas ang kanyang buhay. Mas mabilis lamang mamamatay si Terence kung gagamutin niya ito sa ganitong kalagayan. Magpakabait ka, wala na akong masyadong oras. Sabi ni Terence nang may mapait na ngiti. Huwag kang mamatay. Ano ang gagawin ko kung mamatay ka? Hindi pa tayo nakakapag-check-in sa kwarto. Nawala na kay Linlin ang kanyang kagandahang asal, kailangan niyang gawin ang lahat para mabawi si Terence, kahit na isa lang sa 1,000,000 pagkakataon ang mayroon. Kung susuko na si Terence sa kanyang sarili, tapos na ang lahat para sa kanya. Kukuha ng kwarto. Medyo nagulat si Terence, ngunit kasabay nito, masaya. Ang puso ni Linlin ay nasa kanya na ngayon. Ayos lang. Sabihin mo sa akin kung nasaan ka at tiyak na hahanapin kita. Kahit na gumuho ang aking sinaunang espiritu, maaari ko itong baguhin pagkatapos mag-cultivate ng ilang sandali. Hindi ako mamamatay. Nagsasabi siya ng totoo, pero parang pantasya lang iyon para kay Linlin. Tutal, hindi pa nga niya alam ang tungkol sa Essence Spirit, lalo na ang tungkol sa pagpapakita ng Essence Spirit. Puro mga salitang walang laman lang ang mga sinabi ni Terence para aliwin siya. Para mas tumagal pa si Terence, hindi niya hahayaang pagalingin siya ni Terence kahit anong mangyari. Hindi alam ni Terence ang gagawin. Isang Class 4 Great Recovery Pill ang biglang lumitaw sa kanyang kamay. Nagatubili siya sandali bago kumuha ng Class 5 Great Recovery Pill at inilagay ito sa kamay ni Linlin, masyadong makapangyarihan ang Class 5 Great Recovery Pill. Maaaring hindi mo ito mainom sa kasalukuyan mong kondisyon. Uminom muna ng Class 4 na Great Recovery Pill para gumaling, pagkatapos ay ng Class 5 Great Recovery Pill. Dapat ay makakabawi ka sa ganitong paraan. Makinig ka sa akin at tumakbo. Maaaring makabawi si Broadley ng mga tao anumang oras. Tanging ang malubhang nasugatang si Broadley at Logan Faye ang hindi naging banta sa kanila sa maikling panahon. Ang ikinababahala nila ay ang makahanap sila ng ibang makalangit na Daw Masters na tutulong sa oras ng kawalan ng pag-asa. Walang magagawa sina Terence at Linlin sa kahit sinong Foundation Stage Master sa sitwasyong ito. Tiningnan ni Linlin ang tableta sa kanyang kamay at agad na nagulat. Anong klaseng tao ito? May hawak pa pala siyang pang-5 ranggong tableta at basta na lang niya itong ibinigay. Kailangang malaman ng isa na ang mga tableta para sa ika-4 na baitang ay napakabihirang na. Sa pagkakaalam niya, ang mga ito ay umiiral lamang sa maliit na jangho noong sinaunang panahon. Imposibleng umiral ang mga ito sa normal na secular na mundo. Siyempre, walang halimaw na katulad ni Terence sa karaniwang mundo sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Ang isang espiritu na kasing lakas ng isang Foundation Stage Practitioner ay isang bagay na hindi pa nila nakita o narinig noon. Sino ka? Hindi napigilan ni Linlin na magtanong muli. Ano man ang pinagmulan ni Terence, tinanggap na niya ng buong puso ang pag-iral ni Terence, ngunit kailangan pa rin niyang alamin ang tunay na dahilan nito. Nasabi ko na sa'yo dati, pumunta ako sa isang isla mula sa Common World para mag-aral ng arts.
Hindi ako nagbibiro, nagsasabi ako ng totoo. Umiling si Terence habang nakangiti ng mapait. Wala siyang oras para matuno ito ni Linlin. Sige, huwag mo munang alalahanin yan. Bilasan mo na at kumain ka na. Hindi, kumain ka na. Magiging maayos ka rin pagkatapos mo. Hindi ako kakain. Mariin na umiling si Linlin. Sa wakas ay naniwala na siya sa mga sinabi ni Terence noong nakaraan. Ang isang tunay na magkasintahan ay talagang buong pusong makakapag-isip para sa isa't isa, kahit na ito ang pinakamahalagang bagay para sa kanila. Iyon ang nararamdaman niya ngayon. Walang silbi. Isa kong sinaunang espiritu. Walang silbi ang mga bagay na ito para sa akin. Isa pa, hindi ako mamamatay, sabi ni Terence habang itinutulak ang 2 tableta sa bibig ni Linlin, baka may mangyari talaga kung patuloy siyang magsasalita. Nabigla si Linlin at nanlaki ang kanyang mga mata. Nakabawi lang siya ng katahimikan pagkatapos niyang malunok ang tableta. Gulat na sigaw niya, sayang naman yan. Paano mo ako hahayaang kumain ng 2 ng sabay-sabay? Alam niya ang sarili niyang mga pinsala. Sa katunayan, kailangan lang niya ng isang 4th grade Great Recovery Pill. Pagkatapos ng isang buwang paggaling. Tiyak na sapat na iyon para gumaling siya. Sa huli, uminom siya ng karagdagang 5th grade Great Recovery Pill. Hindi ba't sayang lang ang regalo ng Diyos? 5,058. Hindi naman sayang. Marami akong ganito. Sabi ni Terence habang kumukuha ng maraming tableta mula sa kawalan. May mga Tier 4 Great Recovery Pills, Foundation Breaking Pills, Golden Pills, at iba pa. Lahat ng mga ito ay mga tabletang magagamit ni Linlin. Ito lahat ang mga tabletang naipon niya dati, at bihira niya itong magamit sa pagkakataong ito. Og! Natulala si Linlin. Hindi niya alam ang sasabihin habang nakatingin kay Terence. Wala sa mga tabletang ito ang pangkaraniwan. Mga kayamanan ng mga ito na pinag-aagawan ng mga tao sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban. Hindi pa niya nakikita ang ilan sa mga ito noon. Hindi napigilan ni Linlin na muling magtaka, sino nga ba si Terence? Paano niya nakuha ang lahat ng napakahalagang tabletang ito na parang libreng candy? Habang gulat na gulat pa rin si Linlin, sinamantala ni Terence ang katotohanang hindi pa tuluyang gumuho ang kanyang Yuan spirit body para ibuhos ang lahat ng kanyang chi sa katawan nito para matuno ang epekto ng gamot. Kasabay nito, uminom siya ng grade 5 at grade 4 Great Recovery Pill. Natatakot siya na baka hindi na makayanan ni Linlin ang sakit, kaya kinailangan niyang tulungan itong matuno ang epekto ng gamot hanggat maaari. Doon lamang siya makakapagpahinga ng maluwag. Nang maramdaman ni Linlin ang mainit na chi na nagmumula sa kamay ni Terence, naantig siya, ngunit kasabay nito ay nag-aalala. Malinaw na nauubos na ni Terence ang natitirang puwersa ng kanyang buhay. Gusto niyang pigilan si Terence, pero hindi siya naglakas loob. Natatakot siyang gumanti si Terence kapag pinigilan niya ito, at mas malala pa ang kahihinatnan. Ang tanging magagawa na lang ni Linlin ngayon ay ang umiyak ng tahimik. Gustong-gusto niyang humarap at yakapin si Terence, kahit wala naman siyang ginagawa. Gusto niya itong gawin habang buhay. Sa wakas, binawi ni Terence ang kanyang purong enerhiya, at malinaw na naramdaman ni Linlin ang panghihina ni Terence. Hindi na niya maramdaman ang kamay ni Terence sa kanyang likod, at hindi na niya naisip kung ano ang ibig sabihin noon. Terence! Humarap si Linlin para yakapin si Terence, para lang mapagtanto na wala na ito sa likuran niya. Isang boses ang nagmula sa labas ng bintana. Aalis na ako, dapat ka na ring umalis. Magkikita tayong muli sa lalong madaling panahon. Si Terence ay nasa kalahating espiritu na ngayon, at halos lumutang siya sa hangin. Anumang simoy ng hangin ay kayang tanggayan siya palayo. Mabilis na tumakbo si Linlin papunta sa bintana, sinusubukang hanapin si Terence ngunit wala siyang nagawa. Sumigaw siya, 1 taon lang ako makakatira rito. Ang bahay ko ay nasa Shenongja, at may pasukan papunta sa sinaunang Jiangho. Kailangan mo akong hanapin. Hihintayin kita. Hindi sumagot si Terence, hindi niya maiwasang magtaka kung anong klaseng lugar ang sinaunang mundo ng pakikipaglaban.
Gayunpaman, sa pangalawang pag-iisip, dahil ang secular na mundo ay may sinaunang antas, hindi nakataka-taka na mayroong mas sinaunang antas na hindi pa nalilimutan. Gayunpaman, ang lugar na ito ay dapat na nakahiwalay sa mundo, at sa ilalim ng normal na mga pangyayari, hindi nito maaapektuhan ang secular na mundo. Kung hindi lang dahil sa kasalukuyang sitwasyon, malamang ay nanatili pa sana si Terence para humingi ng paliwanag kay Linlin, ngunit wala siyang oras. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay alisin ang kanyang essence spirit at bumalik sa Skyclass Island, at pagkatapos ay linangin at muling i-project. Hindi pa huli ang lahat para maunawaan ito noon. Hindi sumagot si Terence, ngunit hindi sumuko si Linlin. Bigla siyang may naisip at sumigaw, "Teka. May maganda rin akong ibibigay sa iyo." Maya-maya, hindi pa rin sumisilip si Terence. Sabi ni Linlin, "Alam kong hindi ka pa umaalis. Ilalagay ko na lang dito at ikaw na ang bahala." Pagkatapos niyang sabihin iyon, maingat niyang kinuha ang isang maliit na kahon mula sa kanyang panloob na damit at inilagay ito sa mesa. Nag-isip siya sandali at sinabing, "Hindi ko alam kung may silbi ba ito sa iyo o hindi, pero sinubukan ni Bradley ang lahat ng posibleng paraan para agawin ito sa akin. Espesyalista siya sa paglinang ng kanyang espiritual na kamalayan, kaya sa palagay ko ay dapat itong maging kapaki-pakinabang sa kanyang sinaunang espiritu." Para kay Bradley, bukod kay Terence, na may malakas na essence spirit, ang bagay na pinakagusto niya ay ang nasa kamay ni Linlin. Sa isang banda, mas mahalaga pa ang bagay na ito kaysa kay Terence, na may malakas na essence spirit na handang gamitin. Gayunpaman, ito ay isang pangmatagalang konsiderasyon. Para sa kasalukuyang antas ni Bradley, mas kitang-kita ang epekto ng malakas na espiritu ni Terence. Tutal, hanggat nilamon niya si Terence, makakarating siya ng direkta sa gininto ang kaibuturan. Ang bagay na nasa kamay ni Linlin ay walang ganoong epekto. Wala pa ring tugon mula kay Terence, ngunit sigurado si Linlin na hindi pa umaalis si Terence. Patuloy niyang ipinaliwanag, "Ito ay isang bagay na ibinigay sa akin ng aking Panginoon bago ako umalis. Sinabi niya sa akin na gamitin ito upang pagtibayin ang aking espiritual na pandama sa secular na mundo bilang paghahanda para sa Golden Core Stage sa hinaharap. Napakabihirang bagay na ito. Ang aking Panginoon ay mayroon lamang nito sa loob ng maraming henerasyon. Naipasa lamang ito sa akin dahil isa ako sa mga disipulo na malamang na makakapasok sa Golden Core Stage." Alam ni Linlin na nilabag niya ang mga patakaran ng sekta. Kahit na naipasa sa kanya ang bagay na ito, kayamanan pa rin ito ng sekta. Wala siyang karapatang ibigay ito ng walang pahintulot ng sekta, ngunit wala na siyang pakialam doon ngayon. Handa niyang isuko ang lahat para kay Terence, lalo na ang kayamanang ito. Pagkatapos sabihin ito, naghintay sandali si Linlin, umaasang marinig ang boses ni Terence. Sa kasamaang palad, hindi sumipot si Terence. Alam niyang kung hindi siya aalis, malamang na hindi sisipot si Terence. "Aalis na ako, kailangan mo akong hanapin." Mapait na sigaw ni Linlin. Sinulyapan niya ang bakanteng bahay bago umalis na may luha sa mga mata. Tama ang hula ni Linlin, hindi basta-basta umalis si Terence. Bagamat ang pangunahin niyang prioridad ngayon ay ang buwagin ang kanyang essence spirit at bumalik sa Tianjia Island, kailangan niyang siguraduhing ligtas na makaalis si Linlin sa lugar na ito bago siya makasiguro. Nasa katabing kwarto niya pala siya, pinapanood ang bawat galaw nito, pero hindi niya ito napansin. Pagkaalis ni Linlin, naglakad pabalik si Terence ng mahina at nakita ang kahon sa mesa. Hindi niya alam kung bakit, pero bigla siyang nakaramdam ng sigla, na para bang tinatawag siya ng bagay na iyon, isang malaking atraksyon. Maaari kayang isa itong uri ng masamang bagay. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Terence, hindi na niya kayang tiisin pa ang paghihirap niya sa kasalukuyang kalagayan, pero mabilis niyang itinapon ang kaisipang iyon sa kanyang isipan. Kung talagang nakakapinsala ang bagay na ito, bakit niya ito ipapasa sa kanya? Tutal, wala naman siyang dahilan para saktan ang kanyang disipulo ng may pinakamalaking potensyal, hindi ba? Dahil kaya niyang buwagin ang kanyang Yuan spirit kung may mangyari, maingat na binuksan ni Terence ang kahon. May isang maitim na lilang bagay sa loob, at mukhang isang piraso ng uling. Hindi ito mukhang espesyal, ngunit nang makalapit siya, nagulat siya, maraming enerhiya ng pandama ng espiritu ang nasa loob.
Akala ni Terence ay hindi mahina ang kanyang spirit sense, at kahit ang bagay na iyon ay tinawag siyang isang bihirang halimaw. Ngunit kung ikukumpara sa spirit sense energy sa lilangkok na ito, para itong isang patak sa karagatan. Wala talagang maihahambing. 5,059. Kung hindi lang nahimatay ang multo, siguradong mapapasigaw ito sa gulat kapag nakita ang bagay na ito. Ito pala ang maalamat na uling na Star Black. Hindi ka panipaniwala na ang isang bagay na kahit ang mga isla ng Sky Class ay maaaring hindi lumitaw sa karaniwang mundo, ito ay isang walang kapantay na kayamanan na ginagamit upang palakasin ang pandaman ng espiritu ng isang tao, at isang mahusay na tulong upang makapasok sa higanting tier. Sa pamamagitan lamang nito magkakaroon ng pagkakataon ng isang tao na makapasok sa perpektong higanting tier. Gayunpaman, ang isang kayamanang may mataas na antas ay lumitaw na pala sa secular na mundo, at ito ay ibinigay sa isang simpleng eksperto sa foundation stage upang gamitin upang palakasin ang kanyang espiritual na kamalayan at atakehin ang golden core stage. Kung alam ito ng mga taong nakakaalam nito, tiyak na matatawa sila ng husto. Lalo na ang isang simpleng eksperto sa foundation stage o golden core stage, kahit ang espiritual na kamalayan ng isang eksperto sa Yuanying stage ay hindi kwalipikado, kaya paano Yuanying or nascent soul stage ay hindi kwalipikado, kaya paano nila magagamit ang uling na Star Black? Para itong isang estudyante sa elementarya na hindi pa lubusang nakakabisado sa 4 na operasyon sa aritmetika, biglang binigyan ng aklat-aralin sa matematika at sinabihan siyang ang pagsagot sa mga tanong dito ay makakapagpabuti sa kanyang mga marka. Hindi lang ito kalokohan, kundi nakakasama rin. Kapag talagang nabuksan ng isang estudyante sa elementarya ang aklat na ito para sa advanced mathematics, kadalasan ay 2 lang ang resulta. Alinman sa maaapektuhan ang pag-aaral ng pinakasimpleng 4 na operasyon sa aritmetika, o matatakot sila sa mga estudyanteng may advanced mathematics na mahirap unawain at magiging hindi komportable. Gayunpaman, kung minsan ay may ikatlong uri ng mga tao na nananatiling tapat sa kanilang tunay na puso matapos masaksihan ang lawak at lalim ng advanced na matematika. Hindi lamang sila hindi natakot, kundi naging mas masigasig sila at mas natuto ng mas mahusay at mas mabilis kaysa sa iba. Gayunpaman, ang mga taong ito ay napakabihirang dahil sila ang mga henyo na tinatawag ng mga ordinaryong tao na mga henyo. Kung pag-uusapan ng spirit sense, ang isang foundation stage master tulad ni Linlin ay parang isang estudyante sa elementarya, habang si Terence, isang misteryosong ascension master sa maagang yugto na may kakaibang lakas ng spirit sense, ay isa pa ring estudyante sa high school. Tamang-tama ang panahon para makuha ang Star Ink Charcoal. Lalo na ngayong malubha ang pinsala sa kanyang kaluluwa, kailangan niyang mabilis na mapunan ang kanyang spirit energy. Doon lamang niya muling mapatatag ang kanyang kaluluwa. Ang Star Black Hole na ito ay parang uling sa nyebe, ang spirit energy na taglay nito ay higit pa sa sapat para kay Terence. Tuwang-tuwa si Terence. Umupo siya nang nakakross ang mga paa ng walang pag-aalinlangan at sinimulang higupin ang enerhiya ng espiritu mula sa uling ng Star Ink. Kung magiging maayos ang lahat, hindi na niya kakailanganing buwagin ang kanyang Yuan spirit at bumalik sa Sky Class Island. Makakabawi siya rito. Hindi maglalakas loob na gawin iyon ng isang eksperto sa entablado ng pagtatatag ng pundasyon, lalo na si Linlin. Kahit si Broadley, na dalubhasa sa primordial spirit cultivation, ay hindi maglalakas loob na gawin ito. Kung hindi, ang napakalaking espiritual na enerhiyang ito ay maaaring agad na sumire sa kanyang primordial spirit, at kahit na hindi siya mamatay, siya ay magiging isang tanga. Pero wala namang pakialam si Terence. Basta't pinapanatili niya ang kanyang puso at hindi sumusobra, kaya niyang ganap na gawing bahagi ng kanyang espiritu ang espiritual na enerhiyang ito nang walang anumang nakakapinsalang panghihimasok. Siyempre, madaling sabihin ang prosesong ito ngunit sa totoo lang ay napakahirap gawin. Kung maaari, hahanap sana si Terence ng mas ligtas at mas nakatagong lugar, pero wala na siyang pakialam doon ngayon. Baka maglaho muna siya bago pa man siya makahanap ng lugar. Maaari na lang siyang manatili sa kwarto at sumugal.
Hindi alam ni Terence kung gaano nakatagal ang lumipas simula nang magsimula siyang mag-cultivate, naimulat lang niya ang kanyang mga mata nang makaramdam siya ng ilang aura na kinatatakutan niyang pumasok sa lugar. Sa simula, ang kanyang sinaunang espiritu ay nasa bingit na ng pagbagsak at babagsak anumang oras. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang kanyang sinaunang espiritu ay hindi namamalayang naging matigas at mabigat muli. Hindi lang iyon, ang kanyang buong katawan ay naglabas ng isang madiing aura at siya ay mas malakas pa kaysa dati. Isa nga itong pambihirang kayamanan sa mundong ito. Ang sarap sa pakiramdam na ito. Pinanatili ni Terence ang uling ng Star Ink at iniunat ang kanyang mga paa at kamay, pakiramdam niya ay presko. Hindi niya alintana ang papalapit na mga aura at nagpatuloy sa paghihintay sa silid. Sa pamamagitan ng kanyang espiritu, malinaw na nakita ni Terence na mayroong 3 tao. Gaya ng inaasahan, sila ay si Bradley at si Logan Faye. Ang isa pang tao ay isang malamig na mukhang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na may katulad na aura kay Bradley. Pakiramdam ni Terence ay pareho sila ng uri ng tao. Sa isang kisap mata, silang 3 ay nakarating na sa pasukan ng distrito. Tila halos gumaling na ang mga pinsala ni na Bradley at Logan Faye. Kung tungkol naman sa lalaking nasa katanghaliang gulang na kanilang natagpuan, ang kanyang aura ay mas malakas kaysa kay Bradley. Isa siyang eksperto sa tugatog ng huling yugto ng pagtatatag ng foundation. Senior Brother Yin, pasensya na talaga sa pagtawag ko sa iyo dito, pero medyo nahirapan talaga ako, kaya kailangan kong humingi ng tulong sa iyo. Sabi ni Bradley habang naglalakad. Dahil sa lakas niya at ng Logan Faye, ang isang late-stage Foundation Master at isang mid-stage Foundation Master ay dapat sapat na para harapin sina Terence at Linlin, ngunit nakaranas sila ng malaking pagkatalo noong nakaraang pagkakataon at muntik mawala ng buhay. Nakaramdam pa rin siya ng takot kapag naiisip niya ito ngayon. Sa kanilang paningin, sina Terence at Linlin ay mga baliw na walang pakialam sa kanilang buhay. Mahirap para sa kanila na harapin silang dalawa ng mag-isa, at imposibleng makatakas sila ng walang pinsala. Lalo na matapos mawala ni Bradley ang Blood Spirit Cat na ipinagmamalaki niya noong nakaraan, nawala ang kanyang pinakamalakas na paraan upang kontrahin ang mga Soul Spirit item. Wala silang tiwala sa pagharap kay Terence. Kaya matapos itong pag-isipan, napagpasyahan niyang imbitahan ang nakatatandang kapatid na si Yin na maging maingat. Bagamat hindi maiiwasan na makakuha siya ng bahagi ng nakaw na kayamanan, hahatiin niya rito ang essence spirit ni Terence. Tungkol naman sa kayamanan ni Linlin, hanggat hindi ito binabanggit ni Bradley, paano malalaman ni nakatatandang kapatid na si Yin? Sa sulat, sinabi mo na nakilala mo ang isang makapangyarihang sinaunang espiritu, at ang sinaunang espiritong ito ay maaaring magkatawang tao, at ang lakas nito ay maihahambing sa tugatog ng maagang yugto ng pundasyon ng kaharian. Seryosong tanong ni Senior Brother Yin, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi masabi na pananabik. Siya ay mula sa parehong sekta ni Bradley, at ang pamamaraan ng paglilinang na kanyang isinasagawa ay pareho. Ang mga espiritual na bagay tulad ng mga sinaunang espiritu ay malaking tulong kay Bradley, kaya natural lamang na ganoon din para sa kanya. Kung hindi, bakit pa siya pupunta rito ng tuluyan? Kailangang malaman ng isa na mayroong isang mapagkompetensyang relasyon sa pagitan nilang dalawa, kapwa sa hayag at sa dilim. Hindi sila kasing lapit at kasing maayos ng inaakala nila sa unang tingin. Tama, at ang lalaking ito ay nakikipagsabuatan din kay Linlin. Noong nakaraan, silang dalawa ang nagsanib puwersa para salakayin kami ni Kuya Faye. Malubha kaming nasugatan at muntik na kaming mahulog sa kanilang patibong. Reklamo ni Bradley. Si Linlin. Ang maalamat na babae na may pinakamalaking potensyal na maabot ang Golden Core Stage. Natigilan si Senior Brother Yin. Kinurot niya ang kanyang baba at nagtanong, nabalitaan kung isa siyang pambihirang kagandahan. Bakit siya kasama ng isang primordial spirit? Isa pa, bakit kanila inatake ng walang dahilan? Maaaring sinusubukan siyang patayin at nakawin ng isang ito ang kanyang kayamanan. Tutal, isa lamang siyang eksperto sa pagtatatag ng foundation noong unang panahon. Akala niya na sa pamamagitan ng pagpatay sa amin ni Kuya Faye, makakakuha siya ng maraming cultivation resources. Kung tungkol naman sa primordial spirit na iyon, mas mabagsik pa ang kanyang mga intensyon.
Gusto talaga ng lalaking iyon na angkinan ang kanyang katawan. Sabi ni Bradley habang nagngangalit ang mga ngipin. 5,006 na po. May ganoong bagay ba? Nagulat ang nakatatandang kapatid na si In. Hindi madaling harapin ang mga primordial spirit na may kakayahang magposes. Hindi nakakapagtaka na nasa kawalan sina Bradley at Logan Faye. Gayunpaman, kung ganoon nga, pinatutunayan nito na ang primordial spirit na ito ay talagang napakalakas. Kung kaya nila itong lamunin, walang duda tungkol sa mga benepisyo nito. Totoo talaga. Kaya dapat kang humingi ng hustisya para sa amin, nakatatandang kapatid na Yin. Sina Bradley at Logan Faye ay parehong mahusay umarte, at mukhang sila ay labis na nagawa ng mali. Huwag kang mag-alala. Kapag nandito ako, ano ang magagawa ng isang simpleng primordial spirit na nasa tugatog ng maagang yugto ng pagkakatatag ng foundation? Nakangising sabi ni Senior Brother Yin. Ang mga primordial spirit at iba pang espiritual na bagay ay palaging biktima na kanyang hinuhuli. Sa harap niya, ang mga primordial spirit ay pagkain lamang para lumunin ng iba. Ano ang maituturing na mga ito? Pinagmamasdan ni Terence ang lahat mula sa kanyang silid sa itaas, at nanginig ang kanyang mga labi nang marinig ang mga salita ni Bradley. Magaling talagang magloko si Bradley, at ganoon din sina Joshua at ang iba pa. Ganoon ba kagaling magloko ang lahat ng kontrabida? Likas ba sa kanila ang maghasik ng kaguluhan? Maya-maya pa, dumating ang tatlo sa pinto at walang pag-aalinlangang sinipa ito pabukas, at nakita si Terence na tamad na nakahiga sa sofa. Nandito na pala kayo. Hindi man lang tumingin si Terence sa kanilang tatlo habang nakatutok ang pansin niya sa TV. 3 taon na rin mula noong huli siyang nanood ng TV, at pakiramdam niya ay malapit pa rin siya sa kanila. Hindi ka umalis. Gulat na gulat si Bradley. Kahit humingi siya ng tulong kay Logan, wala na siyang gaanong pag-asa na matagpuan sina Terence at Terence. Tutal, malubha naman ang kanilang mga sugat noong nakaraan. Kung siya iyon, baka tumakas na siya papunta sa mas ligtas na lugar. Bakit pa siya maghihintay at maghihintay sa kamatayan? Hindi niya inaasahan na ang primordial spirit na ito ay hindi talaga umalis. Napakatanga niya talaga. Akala ba niya ay makakapagpahinga na siya ng maluwag matapos siyang pahirapan sa isang malaking pagkatalo noong nakaraan? Aalis. Bakit ako aalis? Nakatutok pa rin ang mga mata ni Terence sa TV, at hindi man lang lumingon. Sa tingin mo ba hindi ako matatakot sa inyong 2 taunan, di ba? Tumigil na kayo, gusto ko pa ring manood ng TV. Napaka-arrogant mo. Isa kang ang kahangahangang primordial spirit. Tama lang na pumunta ka rito ngayon. May panatikong ekspresyon sa mukha si Senior Brother Yin. Tulad ni Bradley, napakasakim at panatiko niya sa kahit anong primordial spiritual item, at lubos ang tiwala niya rito. Nasaan yan, Kulb? Huwag mong sabihing nagtatago siya. Naglibot si Bradley sa ilang silid, ngunit hindi niya mahanap si Linlin. Nag-aalala siya. Determinado siyang makuha ang kaluluwa ni Terence, ngunit kailangan din niyang makuha ang kayamanan ni Linlin. Tutal, sa kalaunan, ang halaga ng kayamanang iyon ay higit pa sa kaluluwa. Bumalik na siya sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban, mahinang sabi ni Terence. Ano? Magsasara lang ang sinaunang pasilyo pagkalipas ng 1 taon, at 1 buwan pa lang ang lumipas. Paano siya nakabalik ng ganito kabilis? Gulat na gulat si Bradley. Kung gusto niyang agawin ang kayamanang iyon kay Linlin, ang tanging pagkakataon niya ay ang magsanay sa sekular na mundo. Kapag nakabalik na siya sa maliit na Jiangho noong sinaunang panahon, maliit ang tsansa niya, lalo na kung malaman ito ng amo ni Linlin. Maaari pa nga siyang malagay sa alanganin. Ang sinaunang pasilyo. Nagtaas ng kilay si Terence. Sinusubukan niya ang tubig gamit iyon, at gumana naman ito. Pero ano nga ba ang mga sinaunang ilog, lawa, at sinaunang pasilyong ito? Junior Brother Son, hindi mahalaga kung tumakas si Linlin. Kung hindi, babalik na lang tayo at ipapaalam sa sekta niya para parusahan siya para sa kanya. Hindi naman kailangang maging masyadong mapagkalkala, di ba? Putol ni Senior Brother Yin. Hindi niya alam ang tungkol sa kayamanan sa katawan ni Linlin, kaya natural lang na wala itong pakialam sa kanya.
Ang tanging target niya ay ang makapangyarihang primordial spirit na nasa harap niya. Ito. Nagkatinginan sina Broadley at Fei Liangwei. Dahil nagsinungaling na sila, hindi na sila naglakas loob na baguhin ang kanilang isip. Nagkatinginan na lang sila at tumango ng walang magawa. Sa ngayon, kailangan muna nilang harapin ang sinaunang espiritong ito. Tungkol naman kay Cold, mamaya na lang nila maiisip ang paraan. Dahil sinabi na ito ni Senior Brother Lin, harapin muna natin ang primordial spirit na ito. Gayunpaman, kayang kontrolin ng lalaking ito ang apoy ng alchemy. Noong nakaraan, sinunog niya ng tuluyan ang blood spirit cat ko. Senior Brother Lin, huwag kang magpabeya, paalala ni Broadley. Dahil lumalaban silang tatlo kay Terence, mababa ang posibilidad na mabaigo sila, ngunit kailangan pa rin nilang mag-ingat. Apoy gamit ang tableta. Kayang kontrolin ng isang primordial spirit ang apoy gamit ang tableta. Isa itong anomalya. Nakakatuwa. Interesado si Logan pero malinaw na hindi niya talaga sineryoso si Terence. Mga master sila sa pagsupil sa mga espiritual na nilalang, kaya bakit sila matatakot sa isang simpleng essence spirit? Naiinip na putol ni Terence. Nakakainis talaga kayong mga yan. Hindi nyo ba ako pwedeng hayaang manood ng TV kahit sandali? May moralidad ba kayo sa publiko? P*K. Sabay na nandilim ang mukha ni na Senior Brother Yin at Broadley. Swerte lang sila na niloko niya noong nakaraan, pero ang primordial spirit na ito ay sadyang arrogant. Akala ba talaga niya wala silang magagawa sa kanya? Mapunta ka sa impyerno. Hindi napigilan ni Broadley na simulan ang laban. Noong nakaraan, natalo siya hindi lamang dahil sa babaeng nakakabasag ng yelo, kundi dahil din sa minamaliit niya ang kanyang kalaban. Kung one-on-one man ito, hindi niya inakalang matatalo siya sa isang sinaunang espirito tulad ni Terence, bukod pa sa may mas malakas na Logan sa likuran niya. Sa pagkakataong ito, ginawa niya ang lahat para makaiwas. Ginamit niya ang palaso ng langit at lupa sa kaliwang manggas niya at ang banal na kasanayan sa kanang manggas niya ng sabay. Bagamat wala siyang siyam na mababangas na dugong spirit cats, ang kapangyarihan ni Broadley ay walang katulad na kabangisan. Ito ay ibang-iba sa dati niyang estilo na naghihintay lamang ng pagkakataon para maglunsad ng palihim na pag-atake. Napakabangis mo. Parang ayaw mo akong manood ng TV. Bumantong hininga si Terence. Kung dati pa iyon, mag-iisip pa siya ng 2 beses kahit mag-isa lang si Broadley, lalo na ang mas makapangyarihang katulong sa likuran niya. Lalo na sa sitwasyong ito, kailangan niyang iwasan ang matalas na talam. Tutal, medyo nakakaabala na ang soul retrieval skill sa kanang manggas, hindi pa kasama ang universe arrow sa kaliwang manggas. Gayunpaman, iba na ang mga bagay ngayon. Ang mga amo tulad ni Broadley ay isang malaking banta pa rin kay Terence, ngunit ang kanilang mga kalakasan ay ganap na nabaligtad. Hindi na kailangang maging maingat si Terence gaya ng dati. Sa kaunting paggalaw ng kanyang katawan, madaling naiwasan ni Terence ang pana ng kanyang kalaban na parang langit at lupa. Sa sumunod na sandali, lumitaw ang kanyang buong katawan sa harap ng kanyang kalaban, napakabilis na walang sino man ang nakareact. Tuwang-tuwa si Broadley, akala niya ay hinaila si Terence ng kanyang, ngunit huminto si Terence sa harap niya at walang babala na idiniin ang kamay sa mukha nito. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.